Marami nga nagtatanong sa akin kung bakit kailangan ko pang sumide hustle. Meron naman daw kaming malakas na samjihan at okay na okay naman talaga ang benta. Sobrang dami ko talaga nare-receive na tanong kung bakit kailangan ko pang magtinda ng ukay-ukay. Ang sagot ko naman sa kanila, lahat ng pwede kong ibenta ibebenta ko hanggat magkaroon kami ng second floor na bahay. Naksyuta! For today's ganap nga, maaga nagising ang Disney Princess. Pagkahilamos ko nga, nagkape na nga ako. Araw-araw na nga talaga ako nagkakape sa umaga. Ang isa lang talaga sa mga problema ko tuwing umaga, talagang sobra akong kumagbahing at sipunin. Gabi pa nga lang, gusto ko na mag-ulam ng saba na hindi niluto. Kaya sabi ko kay Bebo, ito na lang yung ulamin ko ngayon. At tama kayo, hanggang ngayon nagka-calorie deficit pa rin ako at effective siya sa akin. Tinitimbang ko pa rin talaga bawat kainin ko kagaya nga nitong kanin. At sa lahat talaga ng diet na ginawa ko, ito lang talaga yung pinaka na-enjoy ko dahil lahat nga pwede kong kainin. Kakain nga namin, naligo na rin at gumayak na si Bebo dahil siya nga pupunta ngayon ng resto. Ako naman, sandamakmak talaga ang lilinisin at aayusin ko dito sa bahay. Hindi na rin talaga ako sumama sa kanya dahil meron nga akong hinihintay na parcel din sa bahay. Pero fast forward, hapon na nga to at nalinis ko naman na itong kwarto. Isasabit ko na lang itong picture namin na Diyos ko, ilang taong ko na nabiling frame na yan. Ngayon lang rugo nalagyan ng picture. Yung nilagay ko nga dito ay yung mga picture nga namin dalawa ni Bebo sa Japan. After noon, dumating na rin naman si Kabangnas at nagtulong na nga kami sa paglilinis dito sa maliit naming sala. Kung na ibebenta lang talaga ang mga alikabok dito sa bahay namin, Diyos ko, meron na sana kaming second floor na bahay. Anak syuta. Sobrang dami talagang alikabok. Para ka na rin nakatira sa disyerto. Tabing daan kasi itong bahay namin. Kaya kahit gaano ka secured, talaga naman pinapasok ng alikabok. Naghiwalay na nga kami ng linis ni Kabangnas. Doon na nga siya sa sala at ako naman din sa kwarto. Nabanggit ko nga sa inyo na nandun nga sa samjihan si Bebo. At ito nga ang lagay ng samjihan namin ngayon. Kahit sunod-sunod nga ang pag-ulan, hindi pa rin kami nakakalimutan ng mga customer na balik-balikan. Hindi man araw-araw sobrang lakas, pero tingnan nyo naman, araw-araw, ganyan pa rin naman ang senaryo dito sa samjihan. May mga customer pa nga na dinadayo talaga kami at nagbabiyahe na mahigit 1 oras para lang makakain sa samjihan namin. Naksyuta? Kakatuwa lang dahil mag-iisang taon na tong samjihan namin, ganito pa rin talaga kaming tauhin. Mga nagtatanong naman kung saan located itong aming Menjo Korean house, ay located nga siya sa Apalit, Pampanga. Wazeable nga to guys at pwede nyo lang i-type ang Menjo Korean house. Kung mga oras nga na to, pa-alas 10 na nga ng gabi at humabol pa nga itong dabarkads ng aking nanay. Napakadami nga nila at sabi ko sa kanila, sige, ilalapit ko ang samjihan at maglalagay ako sa bandang Baliwag, Bulacan para hindi na kayo nagtatravel hanggang dito sa Apalit. Sabi nga sa akin ni Angeline Mapagmahal, tuwang-tuwa at enjoy na enjoy daw sila dito. Dahil kung hindi pa nga kayo nakakakain dito sa aming samjihan, pwede nyo yung maranasan sa halagang 269 unlimited samji. May kasama pang chicken, drinks, at mga side dishes. Naksyuta! Ay grabe, sobrang mura na nun. Sobrang dalang na lang kasi sa mga samjihan yung ganyang presyo na unli na lahat. Pero kami talaga mas inisip namin yung kahit na hindi ganun kalakihan yung kinikita namin. Pero binabalik-balikan pa rin kami ng mga loyal customer. Pero ayun nga, mabalik tayo rugo dito sa nililinis namin dalawa ni Kabangnas. Nake, may yari-yari talaga dahil mas nauuna pa yung pag-check out namin sa TikTok shop. Sobrang hirap kasi talaga ng kulay puti ang bahay. Talaga namang konting dinat lang. Bala mo sa lawlak. Sabi nga sa akin ni Bebo, pauwi na nga raw silang dalawa ni Bajay. Kaya naman ako ay nagluto na ng uulamin namin ngayong gabi. Kanya sa pag-i-stay ko palagi dito sa bahay namin. Talaga naman natuto ako magluto ng kung ano-ano. Auntie mo kanini, nag-graduate na ako sa pagluluto ko ng adobo. Pang catering level na ang mga cooking skills ko. Anak syuta. Ay, hindi ba nakaka-proud yon? Kahit tanungin nyo si Bebo, dati ginisang sardinas lang ang signature ko. O sige, ganito na lang. Sa makakahula ng title ng lulutuin ko ngayong gabi, ay bibigyan ko ng 500 pesos. Sa panoorin nyo mabuti kung ano yung mga pinaglalagay ko at kung familiar ba kayo sa lulutuin ko. Habang pinapabukal ko nga ito niluluto ko, antimano naman mo, nilinis ko na itong lababo dahil ayoko talaga na ng gigitata. Kasaman kundili talaga guys, yung napakadumi ng lababo. At ewan ko ba, bakit pagka yung mga lalaki yan nagluto, lahat talaga ng kawali, sandok, syansi nagagamit nila. Ela pang mabiyasang manampil rengal Kadkad na nga ako ng keso. Ayun yan sa napanood ko sa YouTube. Abe, first time ko lang lulutuin yung putahe na to. At kadalasan nakakain ko yan sa mga catering. Pagkabukal nga nitong mga manok, naglagay naman mo ako ng mushroom. Maloko, mag-mushroom ko pa ngayon eh. Kalagay ko ng mushroom, naglagay na nga ako ng evaporated milk. Aba, ibang level na nga ang na-achieve ko kay panlasang Pinoy. Ay, kagaya nito, parang never yan niluto ni Angeline Mapagmahal sa amin. Puro kasi adobo ang niluluto ni Angeline
Angeline, kaya sabi ko sa inyo, grade 2 pa lang ako. Marunong na ako magsangkot siya ng minudo. Feel na feel ko naman mo ang pagluluto dahil nagpa-practice na nga ako kapag marami na kaming anak ni Bebo. Ay! Excited na akong tawagin sila sa second floor namin bahay at sasabihin ko, anak, magsikain na kayo, ang ulam natin ay cordon bleu. Loko, ha? Pero ayun nga, may nakahula na ba sa inyo? Kasi kahit itong si Bebo, hindi niya talaga alam kung ano itong niluto ko. Pero ngayon pa lang, naamoy ko na talaga naman napakasarap nitong niluto ko ngayon. Nakaka-proud lang isipin na hindi lang ako basta Disney princess, may pakinabang na ako ngayon sa kusina. Anak, shoot, ha? Ayun nga, kanina sa pagkain ko kaninang umaga, nagtitimbang pa rin talaga ako ng pagkain. Nakita nyo naman yung leeg ko. Malapit na ako maging ostrich sa sobrang haba. Papayat na ako ng papayat. Siya din kasi sa nakatulong sa akin itong tinitimpla nga ni Bebo sa akin, ang Shepu Apo Juice. Napakalakas magpawala ng cravings niyan, guys. Kaya hindi na ako kumakain ng kung ano-ano ngayon. Bukod kasi sa nakakapagpapayat yan, nakaka-Disney princess pa yan. Sa sobrang ganda talaga ng effect sa akin. Usually, iniinom ko yan, guys, 30 minutes before ako kumain. Kaya lang, nakalimutan ko nga magtimpla. Kaya ngayon ko pa lang siya iinumin. Pero carry lang yan. At yan na nga lang ang ginagawa kong inumin kaysa mag-soft drinks ako. Doon naman si Bebo, ganado nga siyang kumain. May pali at tuloy yung matuloy. Hanggang ngayon nga, guys, hindi niya pa rin talaga alam kung ano nga itong inulam namin. Wala nga nakahula sa kanilang lahat na kasama ko dito sa bahay. Kaya sabi ko sa kanila, kumain na lang kayo ng kumain. Nakaka-addict talaga ang lasa nitong Shepu Apo Juice, guys. Para ka lang umiinom ng mga ordinaryong juice. Consistent ko din kasi itong inumin dahil wala nga siyang lasang dahon at yun talaga ang pinakaayaw ko. Habang kumakain naman kami, nanonood kami ng pulang araw. At napabilis din ang pagkain namin dahil maya-maya, may tumawag nga sa akin at nandito na nga pala yung mga in-order kong bales. Napakarami talagang side hustle ng inyong Disney princess. Ultimo magla-live selling, kinarir ko na rin talaga. Di pa nga ako vlogger, mahilig na talaga ako magtinda ng mga ganito. Next year kasi, guys, ay napakarami naming plano ni Bebo, kaya kailangan talaga namin mag-ipon. Una na nga doon ay yung pagpapakasal at pagkatapos nun yung bahay nga na gagawin namin. At ang kaso lang, baka mauna pa ako mabuntis. Ay, Diyos ko, pakanano kay rugumpa ka na. Lahat talaga ng racket, pinapasok ko para magkaroon talaga kami ng malaking ipon. Hindi naman kami nape-pressure ng sobra sa buhay, guys, at hindi kami nagkukulang. Gusto ko lang talagang kumikilos para meron akong ibang pinagkakaabalahan at syempre, meron akong ibang pinagkakakitaan. Hindi naman kasi habang panahon, pwede kong umasa sa pagbablog ko at pwede kong umasa sa samjihan namin. Kaya naman kung napansin nyo, nag-invest ulit kami ng panibagong business at yun nga ang pababongs na malapit na ring mabuksan. Motto ko kasi sa buhay, guys, habang bata pa ako at kaya ko pang kumita ng kumita, gagawin ko yun para sa aking pamilya. Naksyuta? Sa pagiging madiskarte at maparaan, naman ako yan kay Angeline mapagmahal. Katapos nga namin mag-sorting ng mga damit na ila-live selling ko nga sa susunod na araw, nagayak na nga ako ng panligo ko dahil anong oras na nga rin to. Diyos ko, buburak at gagabon na ako. Hindi na ako masyadong Disney princess. Tingnan. Pakahaba nga ng araw na to kahit nandito lang ako sa bahay dahil napakarami ko rin talagang ginawa. Kung araw nga ako naglalagkit at tiniis ko na medyo amoy pawis ako kaya deserve kong magpabango ngayon bago matulog. Siyempre, ano pa ba ang gagamitin? Itong rose ng Mystery Scent. Ang sarap kasi talagang gamitin ito para kang candy o lollipop basta napakatamis ng amoy mo. Kinabukasan nga pagising ko, naaamoy ko pa rin yan sa katawan ko. Bago nga ako matulog, guys, sinecheck ko talaga yung timbang ko kung meron bang pagbabago. Dito naman si Bebo hanggang ngayon, nag-aayos pa rin siya ng mga business namin. Naman sabi ko sa kanya, hindi ko na matatapos ang pulang araw at ako ay matutulog na. Naksyuta! Yan lang naman. Salamat! 8,000! Mga kayo nang nakita, ito yung nilalaro ko, ang PH Fairy, na talaga naman napakalaking manalo. Kami kayong larong pwedeng pagpilian dito, pero kadalasan talaga na nilalaro ko itong Super Ace dahil ang laki lagi ng tama. Kaya nga nito, biglang pumuputok na lang ng 4,800 at hanggang 20,000 pa. Dali lang to laruin, kaya pag gusto nyo, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.